Magandang umaga mga kamotodik. So ayan na, welcome back sa aking YouTube channel. So ngayon gagawa tayo ng video tungkol sa mga porpin na CDI. So ngayon mayroon dito nga CDI sa ating harapan na pang XRM 125 sa Kalipan 110. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-click ng subscribe at notification bell para like kang updated sa mga bago kong video i-upload kagaya nito. So ngayon, intro muna tayo. Mga kamotodik, ang ibabahagi ko ay tungkol sa pagkakaiba ng CDI ng XRM 125 at Lipan 110. So, parehas silang 4-pin at parehas din silang battery operated or DC supply. So, karamihan kasi lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang o yung mga meron sariling motor, halimbawa nagpapalit sila ng CDI. Minsan ang CDI nila XRM. Tapos bibili sila ng CDI na 4-pin. Ang nabibili nila minsan ay pang Lipan 110. So sinasabi nila bakit daw ayaw gumana ng kanilang biniling CDI at bakit wala pa rin daw kuryente. So meron kasing pagkakaiba sa dalawang CDI ng XRM 125 at sa Kalipan 110 na CDI. So ngayon dito sa video na to, ipapaliwanag ko kung ano ba yung pagkakaiba ng dalawang CDI. So kahit na parehas naman silang 4-pin at parehas din silang battery operated. So ngayon, ito na, unahin natin ang XRM 125. So ngayon, gaya nga na sinabi ko mga kamotodik, ang pagkakaiba ng CDI ng XRM 125 at saka Lipan 110, dahil yung CDI ng XRM 125, ang kanyang DC supply na pin ay itong banda sa, kung nakaharap sa atin o nakaharap sa inyo, bandang kaliwa sa ibaba. Ito yan. So yan yung papunta sa accessories wire ng motor. At yung kanyang ground naman ay itong bandang kanan. Kapag nakaharap, ito yon, bandang kanan sa ibaba. So yan naman yung ground ng CDI ng XRM 125. At ito yung kanyang DC supply or manggagaling sa accessories wire ng motor. Ngayon, ang pagkakaiba naman ng CDI ng Lipan 110 ay yung kanyang positive or DC supply na manggagaling sa ating accessories ng motor ay dito yan papunta sa bandang kanan sa baba. So dito naman sa papunta. Kung yung sa XRM 125 ay dito sa kaliwa, ang sa Lipan 110 ay dito sa kanan ang kanyang supply. At yung ground naman ay dito sa kaliwa. So ayan lang mga kamotodik. Dahil ang alimbawa ito, ito yung kanyang supply, ito yung ground, at yung ito naman sa itaas, kaliwa itaas, yan naman yung pulser. At itong sa kanan naman sa itaas, ito yung kanyang ignition coil. Walang pinagkaiba sa bandang itaas ng XRM 125 sa Kalipan. Dahil dito sa XRM 125 naman, yung kaliwa itaas, yan pa rin yung pulser, at yung kanan naman itaas, yun naman yung sa ignition coil. Pinagkaiba lang nilang dalawa ay sa kanilang ground at saka DC supply. Yun lang pinagkaiba. Kaya kapag XRM ang motor mo, bibilihan mo ng panglipan na CDI, kailangan mo nga baliktarin yung supply nila dahil hindi yan naandar o hindi yan gagana. So ganun lang, pero parehas lang silang battery operated, walang problema. Pwede mo silang ikabit kahit sa motor na gusto mo nga mag-convert ng battery operated. Pwede mo rin gamitin ang pang XRM 125. So ganun lang mga kamotodik. So ayan na, baka sakaling may natutunan ka sa video na to at di ka pa nakapag-subscribe, paki-click ng subscribe button. Ayan, maraming salamat.